Basta sabi ng iba, basta ibigay niya sa akin si ligaya. Yan ang ligaya. Alright, let us all stand please. At tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia. Alam ko yung iba talagang hirap na hirap tumayo. No? Alam nyo talagang as you age, mga kapatid, you better believe me. As you age, kinakailangan huwag nyo tatanggalin ng exercise. Lalong-lalo na yung bending kasi you have to maintain as you age three things. Power, speed, and flexibility. Kinakailangan maging flexible ka pa rin. Dapat nakakagat nyo ang siko nyo. Alright. Parang hindi kayo makapaniwala, kapatid. Kaya kong kagatin po yan, mga kapatid. Kinakailangan lang tanggalin ko yung taas sa kababa. Yeah. So, I can do that. Yeah. Meron ba akong kasama pwedeng gawin niya na nakakagat nyo rin siko nyo? Yeah, yung iba hindi na kasi nakakagat na nila yung ngipin nila. Alright. Alright, in the book of Genesis chapter 20, last Sunday, I talked to you about the sanctity of marriage. Alright? This morning, I'm going to talk to you about God's sovereignty in marriage. God's sovereignty in marriage. Okay? Now, kinakailangan, mamaya explain ko po sa inyo kung ano ibig sabihin ng sovereignty, kung bakit ba't kailangan yon at saan natin ilalagay yan sa marriage. Okay? Alright. Yung iba sa inyo, nininervyos na kayo pag pinag-uusapan yan. Alright. Alam nyo, napakabuti ng Diyos. No? Napakaganda. Very organized. Talagang Diyos nga. No? Kasi He put everything in order. Proper order. Okay? Hindi lamang siya nag-create ng tao at pagkatapos niyan, bahala na kayo. No. No. See? At marami mga prinsipyo ang tao na bunga ng mga iba't ibang binibigay ng tao. Mag-ingat kayo dyan. Ha? Mag-ingat kayo sa mga marites. Kasi kung hindi nyo kung familiar kayo sa Bible, ang unang binuwag ng Diyos ay mga marites. Tower of Babylon. Alright. Hindi nyo nakuha yun. Anyways, let's go to the book of Genesis. Matthew is the beginning, the first book of the New Testament, and Genesis is the first book of the Old Testament. Alright, chapter 20. Pero mamaya ay babalik po tayo sa chapter 1. Alright? Now, naunawaan niyo po ba, dito sa chapter 20, istorya po ito ni Abraham and Sarah. Nung yung dalawa ay nagkasundo na magsinungaling. Okay? Pero silang dalawa, by that time, sila ay mag-asawa na po. Okay? Now, dito makikita natin dito yung sovereignty ng Diyos. Okay? Mamaya, i-define ko po sa inyo kung ano ibig sabihin ng sovereignty. Alright? Let's go to chapter 20 in verse number 1. Are you with me now? Genesis, madaling hanapin po, mga kapatid. Verse number 1, and Abraham journeyed from thence toward the south country and dwelled between Kadesh and Shur and sojourned in Gerar. And Abraham said of Gerar, and Abraham said of Sarah, his wife, she is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Okay, kasi sabi niya, kapatid ko yan. But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, behold, thou art but a dead man. For the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. Okay? Mga kapatid, pansinin niyo po dito, because of adultery,
if you sin adultery, kapag nagkasala ka ng adultery, you're dead. This is good. Amen. This is good. You're dead. This is good. Amen. Okay, wala yata akong narinig doon. Parang, This is great. Amen. alright, medics. Pakialalayan nyo lang kung sino matutumba dyan. Alright. Come on. Hindi yan is slain by the Spirit, but is slain by sin. Alright? Number 4. But Abimelech had not come near her. And he said, Lord, wilt thou slay also a righteous nation? Okay. Now, you have to understand verse number 4. In other words, hindi niya pa natatouch si Sarah. Okay? Bagamat pinakuha niya si Sarah, pero hindi niya pa natatouch si Sarah. Alright? Number 5. Said he not unto me, she is my sister? Sabi daw sa kanya ni Abraham, sabi niya kapatid niya yun eh. And she, even Sarah, even she herself said, he is my brother. O, di pareha sila nagsinungaling. Sabi rin ni Sarah, kapatid ko nga yan. Okay? He is my brother in the integrity of my heart, sabi ni Abimelech, and innocency of my hands have I done this. Inosente ako eh. Wala akong kasalanan. Wala. Itong sinabi niya sa akin, so pinaniwalaan ko. Alright, magandang prinsipyo to, ano? Maging ignorante ka sa kasalanan, pag nagkasala ka, forgiven ka. Alright. Alright, let's go. Verse number 6. And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thine heart. Okay? Alam naman ng Diyos talaga. For I also withheld thee from sinning against me, therefore suffered I thee not to touch her. Look in verse number 6. Number 6, mga kapatid. All right? This is the key. The key is, ayaw ng Diyos na magkasala si Abimelech ng adultery. Kaya niya ginawa ito. Kinausap niya si Abimelech sa pamagitan ng dream, ng panaginip. Okay? Kinausap siya habang siya'y natutulog. Now, therefore, verse number 7, restore the man his wife, for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live. And if thou restore her not, know thou that thou shalt surely, come on, die. Thou in all that are thine. Therefore Abimelech rose early in the morning and called all his servants and told all these things in their ears. And the men were sore afraid. Bago ko ituloy, baka may nanguha sa inyo ng asawa ng iba, soli nyo na, ha? Yan ang prinsipyo rito, or else, baka kayo mamatay, paalala lang. Sa bagay, nandiyan naman si Ann, St. Peter, kontakin nyo na habang maaga pa. Okay? Therefore, or in verse number 9, then Abimelech called Abraham and said unto him, What hast thou done unto us? What have I offended thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? Thou hast done deeds unto me that ought not to be done. And Abimelech said unto Abraham, What sowest thou, that thou hast done this thing? Eto na ngayon, si Abraham. Maganda hong bigyan nyo ng pansin ito. Alright? And Abraham said, Because I thought. That is what he thought. Okay? Kasi, akala ko Yun. Akala ko. Kaya ako nagkasala ng ganito, kasi akala ko Yun. Marami talaga nag-aakala. Akala ko, matanda na ako, kaya akala ko, mauubusan na ako, kaya, So maraming ganon. Alright?
Then, sabi ng Biblia, surely the fear of God is not in this place, and they will slay me for my wife's sake. You see? Kasi maganda si Sarah, baka patayin si Abraham para kunin lang si Sarah. Inunahan na ni Abraham. Okay? And yet, indeed, she is my sister. She is the daughter of my father, but not the daughter of my mother. Okay? Half-sister, in other words. And she became my wife. And it came to pass, when God caused me to wander from my father's house, that I said unto her, this is thy kindness which thou shalt show unto me, at every place whither we shall come. Say of me, he is my brother. Good night. And Abimelech took sheep and oxen and men servant and women servants, and gave them unto Abram, and restored him Sarah his wife. Bay, maganda yata yung bunga ng pagsisinungaling dito, ano? 15, and Abimelech said, behold, my land is before thee, dwell where it pleaseth thee. Wow! May dagdag pa. And unto Sarah he said, behold, I have given thy brother 1,000 pieces of silver. Okay? Pag habang binabasa ko itong verse 16, natatawa ako. Kasi sinungaling sila, di ba? Kapatid ko yan. Sabi nila, kapatid ko yan. Ayan, brother ko yan. Ayan, sabi ni Abimelech, ayan, binigyan ko ng mga hayop yung kapatid mo. Ano yung kapatid? Asawa ko yan. Di ba sabi mo kapatid mo? Hindi niya nasasakyan. But anyways, let's go. Behold, he is to thee a covering of the eyes, unto all that are with thee, and with all other, thus she was reproved. Thus she was reproved. Okay? So, tayo po muna ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita, mga salita, kasaysayan po ni Abram and Sarah. And salamat na kayo po ay nagsasabi, Panginoon, na ang institution na ito ay napakahalaga. Ang family, ang husband and wife, ang marriage, Panginoon, ay napakahalaga po sa inyo. Pagpalain niyo po na maunawaan ng bawat isa ang mensaheng ito. Please use me, O God. Kinakailangan at the end of the message, makumpel po kami na kami mag-i-stand on the sanctity of marriage because we understand God's sovereignty in marriage. Thank you, O God. Bless this message in Jesus' name. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Now, ang unang gagawin po natin ay i-define ko po sa inyo kung ano ibig sabihin ng sovereignty. Sapagkat lahat naman po tayo rito ay merong dictionary at meron po naiintindihan po natin yung word, yung iba sa inyo. But, paano po natin ilalagay ito sa ganitong klaseng usapin? Okay? Ang sovereignty, God's sovereignty. We're not talking about man's sovereignty here. God's sovereignty. Now, later on, mauunawaan niyo po kung ano at bakit mahalaga ang sovereignty ng Diyos sa marriage. Alright? Is anybody following me? Alright, is everybody ready? Alright, pay attention carefully, okay? Now, sovereignty means a supreme authority. Supreme authority. Now, it has to do with the exercise of power or dominion. Okay? Kung ano yung kanyang domain, kung ano yung kanyang nasasakupan, kung ano yung kanyang kingdom, in other words. Okay? So, merong connection po yun, yung tinatawag nating sovereignty, mayroon pong connection yun sa tinatawag na kapangyarihan, authority, mga kapatid. It has to do with the exercise of power. Okay? May kapangyarihan na i-exercise yung kanyang kapangyarihan, yung karapatan. Okay? Or na kanya pong nasasakupan. Now, as a nation, dito rin po sa ating bansa, meron tayong tinatawag na sovereignty. Soberania. Yan actually ang usapin ngayon. Yan ang lagi kung naririnig nyo at napapanood nyo si Brother Roy sa bilang spokesperson ng Philippine Navy, laging nasa television. Yan po ang usapin. It's about the West Philippine Sea.
okay, na merong nakikihati sa pag-aari ng soberenya ng ating bansa. Okay? Nakikisosyo, mga kapatid. Okay? Na hindi po kinakailangan. May sinabi po doon si Brother Roy, out of their mind. Wala. Yung mga taong yun na nakikisosyo, nakikisali, mga kapatid, ay wala sa kanyang isipan. Simple lang. Pag hindi iyo, wag mo ariin. Very simple. Di ba? So, makikita po natin, as a nation, pag pinag-uusapan yung sovereignty, it is a supreme autonomous power of a nation. Tama, attorney? It is a supreme autonomous power of a nation. Yan po yung kapangyarihan. Ibig sabihin, ang bansang ito ay merong autonomiya. Ibig sabihin, kanya lang yan. Ito yung nag-iisa. May sariling kapangyarihan, mga kapatid. Sovereignty is also the bedrock of international relations. Okay? Pag ang bawat bansa may mga relasyon man yan, mga kapatid, but they have to recognize the sovereignty of every nation. All right? So, it is the bedrock of international relations. Now, let's go to the sovereignty of God. The sovereignty of God is the fact that He is the Lord over creation or over His creation. Thus, He has the right to exercise His ruling power over His creation. Okay? Yan po ang sovereignty ng Diyos. Okay? Alam nyo, merong nagtatagalog po niyan, at pag sinabi sa Tagalog, ang tawag po niyan ay soberena. Soberena. Hindi rin po maintindihan nyo. Sino nakakaintindi ng soberenia, mga kapatid? You see? Now, so, pinapakita ko po sa inyo na yan ay kapangyarihan ng Diyos. Yan ay supreme authority ng Diyos. Now, listen now. God is the ruler with absolute power. Okay? Now, yan ang ibig sabihin po niyan. Now, sapagkat itong buong mundo ay nilikha ng Diyos, therefore, ang Diyos po ay may kapangyarihan at siya rin ang magru-rule over His creation. Okay? Are you following me, mga kapatid? He made all things. The Bible says, I want you to turn your Bibles, please, in the book of Colossians para lamang may reference po kayo. Philippians, Colossians, chapter 1 in verse number 16. Okay? Now, here's what the Bible says. For by Him were all things, what? Created. Say it louder. Created. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. Not or, but and. All right? Whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Yan ang napakagandang explanation, mga kapatid, ng tinatawag na sovereignty ng Diyos. Remember that, okay? Don't miss it. If you have your pen, markahan niyo po yung sinabi na yon ni Paul para sa mga taga-Colosse. Okay? Na ano sabi niya? All things were created by Him and for Him. You see? Because He created all things, He created that, yung salitang for Him, not just to please Him, but it implicates the control of God for His creation. Okay? It implicates the controlling power of God to His creation. Okay? Kaya sana wag niyong kakaligtaan yan, mga kapatid, habang nililay down ko po sa inyo ang pundasyon ng mensahe pong ito. Alright? Nasusundan niyo po, mga kapatid? Alright. So makikita niyo po in verse number 17, and He is before all things, and by Him all things consist. Alright? So, makikita po natin na ito po ang napaganda na illustration ng tinatawag
na kapangyarihan, sovereignty niya, mga kapatid. Alright? There's another passages in the book of Acts chapter 4, just an additional side verse for that. Okay, Acts chapter 4 verses 23 to 31. Don't turn to it. Okay, just write it down. Okay, para lamang po masundan niyo po ang mensahe. Ang pinatutunayan ko po sa inyo rito, ang pinalalabas po natin ay yung sovereignty ng Diyos. Okay? Now, na ang Diyos ay meron tinatawag na supreme authority. He is the supreme authority of all His creation. Because He created it, the fact, sabi ko nga po sa inyo kanina, the fact that He is the Lord over His creation, kapatid, thus He has the right to exercise His ruling power over His creation. Okay? Kasi siya ho ang lumikha ng lahat ng mga bagay na yan, normal na lamang po na siya talaga ang may kapangyarihan tungkol sa bagay na yan. Nasundan niyo po yan, nakuha niyo po yan, mga kapatid. Now, disobedience to God's command is disobedience to God's moral will, which is in reality rebellion against God. Okay? Now, sapagkat ang Diyos ay siya po ang nagro-rule, alright? He has the power to command. Alam niya kung anong gagawin niya sa kanyang creation. If you can remember, just get back to what I have preached the other Sunday. Sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, na siya ang lumikha ng tao. At siya rin ang may karapatan kung paano ang tao mabubuhay at kung paano ang tao magpapakarami. Alright? Bakit? Siya ang lumikha eh. Alright, nakuha niyo po yun? Siya ang lumikha, mga kapatid. Ngayon, sa command niya, anumang command niya, because He has the supreme authority, okay, disobedience to His command will result to disobedience to His moral will. Ang moral will, kapatid, is His right. It is not the right and the wrong, but it is His ability. Yung kanya pong abilidad na ipagawa sa atin kung alin yung tama. Upang malaman po natin na hindi natin gagawin kung alin yung mali. Alright? Yan po yung moral will ng Panginoon. Yan po yung inuutos sa atin. Inuutos sa atin ng Panginoon kung ano ang dapat nating gawin, which is the right thing. That's the moral will. Ngayon, pagka ikaw ay nag-oppose po doon, kapag ka disobey mo yun, then nagkakasala ka ng rebellion against God. Okay? Rebellion against God. Now, tandaan niyo po, may nilikha ang Panginoon, may karapatan ang Diyos sa kanyang nilikha. At kung anong gagawin sa kanyang nilikha, ang Diyos ang nakakaalam. Now, kung ang Diyos ang nakakaalam, huwag kang makikialam. Alright? Kapag ka ikaw ay nakialam at hindi ayon doon sa plano ng Diyos, which is the moral will of God, then nagkakasala ka ngayon ng rebellion. Okay? And the Bible says in the Bible, rebellion is as sin as what? You know that passage right there? Witchcraft. Katulad ng kasalanan ng isang mangkukulam. Okay? And that is of the devil, kapatid. Okay? Na matinding pinagbabawal ng Diyos noong araw. Alright? Now, so makikita niyo po, mga kapatid, na ang Diyos ang lumikha, ang Diyos ang may karapatan, alam ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Now, let's go. Let's apply, because we're talking about the topic for today is about God's sovereignty in marriage. Okay? Now listen, hindi nyo gaanong ma-appreciate. Kaya sabi ko, kinakailangan mag-isip pa ako kung anong kailangan para maunawaan lahat ng mga tao at maging sa lahat na magpapasa ng mensaheng ito at makikinig ng mensaheng ito. Ako ay nagpapasalamat sa mga nagpasa ng mensahe. Ayon sa aking informasyon, ay nakarating yung mensahe na yun kay Senator Bongo. At pinasa po sa kanila. At maraming mga high class na nakinig na po noon. Salamat naman na sana yung mga researchers nila ay matanggap po nila yon. Okay? Ma-research nila yung mensahe na yon. Now, so,
in marriage, kapatid, hindi nyo ma-appreciate yung sanctity ng marriage hanggat hindi nyo na-appreciate yung sovereignty in marriage. God's sovereignty in marriage. You have to go back, you have to appreciate and recognize God's sovereignty in marriage bago mo ma-appreciate yung sanctity of marriage. Alright? Are you with me? Alright. Now, in marriage, kapatid, oftentimes, ito ang katanungan. Should I marry the right person? Okay? Now, ang hinahanap natin lagi, how to find the right person. You see, maganda naman po yun. How to find the right person. But, listen now, it should be medyo nalilito lamang yung maraming babae at maraming lalaki. It should be, yung pagkababae nagtanong is, how can I find the right man for me? Okay? Ang lalaki naman, paano ko rin mahahanap ang right woman for me? But you understand, if you are watching our program, nandyan yung team prep, nandyan yung TBL, nandyan yung team focus. Okay? Tinuturo po lahat yan na ang relationship should start from God. So it's not about finding the right man. It's not about finding, are you with me, young ladies? It's not about finding the right man. It's not about finding the right woman, but it's finding the right person. Pastor, pagkakaiba nun. I'm not talking about the man or a woman. I'm talking about the right person, and the right person is God. Now, in marriage, who is the right person who has the right to command? God is the right person who has the right to command. So in marriage, it is important to find and know the right person who has the right to command. I'm not saying the right man, I'm not saying the right woman, but the right person. And God is the right person. Why is that? Because He created the man. He created the woman. Lahat po ito, mga kapatid, palagay ko hindi ko na kinakailangan dalhin pa kayo doon at ibalik ko kayo doon sa Genesis chapter 1 na create ng Panginoon. It is God. Everybody understood, everybody in this auditorium this morning, nag-aakala ko, I believe, naniniwala po ako, na lahat po kayo, alam nyo na ang Diyos ang lumikha sa atin. Genesis chapter 1 verse number 26, He created man and woman. Male and female created He them. Alright? Now, and then, alam nyo mga kapatid, nung create niya ang lalaki at babae, ay sinabihan niyang magpakarami. Magpakarami, mga kapatid. Okay? But listen, yung salitang pagpakarami ay hindi po yan basta lamang procreation. Basta lamang, okay, ikaw magpakarami ka, bahala ka na kung sino kukunin mo pagkatapos mo magpakarami, produce with another woman. It is something, mga kapatid, na ang Diyos ay nag-organize siya kung paano ka magpapakarami. Nag-organize ang Diyos sa isang lalaki at sa isang babae at doon magsisimula ang pagpapakarami. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos, mga kapatid, na okay, magpakarami kayo, alright, magbahala ka na kung saan ka pupunta at doon magpakarami ka, pagkatapos mo lumipat ka naman at magpakarami ka. Anyways, nagpapakarami ka. No, ang Panginoon nagbigay lamang sa atin ng isang lalaki at isang babae at mula po doon ay magpapakarami. Mga lalaki, hindi ka bibigyan ng Diyos ng maraming babae para magpakarami. In-institute, ang Diyos ay nag-create ng plano, mga kapatid, na ang tawag po doon ay marriage. Okay? Pinagtagpo ang lalaki
at babae. You go to the book of Genesis chapter 2 and you will find again the plan of God. Okay? Anong ginawa niya? Ginawa niya, tinawag niya si Adan. Ginawa niya po, nilikha niya si Adan. Pagkatapos sabi niya kay Adan, hindi maganda sa iyo, nag-iisa. So mula sa kanya, sabi niya, alright, nandyan yung mga four-footed beast. Kung anumang pangalan mo sa kanila, anumang tawag mo sa kanila, so be it. Okay? Yan ang makakasama mo. Salamat na lang na hindi pinili ng Diyos yung baka, ay ni Adan yung baka. Or else, apat ang paa natin ngayon. But you know what? Sabi niya, none of them, wala, isa man doon ang nagustuhan ni Adan na makakasama niya habang buhay sa hirap at ginhawa. Bagamat maganda sana katulong yung baka sa hirap pero palagi ko hindi magbibigay ng ginhawa yon. Alright? But, sabi ng Panginoon, okay, matulog ka. Nung pinatulog ng Panginoon si Adan, pagising niya, katabi niya na si Eva. Imagine kung tintulog lang mga kapatid, pagising niya, may katabi na siyang babae. Yeah. And so that is exactly what happened. Alright? And then sabi ng Panginoon, sabi ni Adan, tinanggap niya, sabi niya, okay, ayan, binibigyan na kita ng babae ngayon. Yan ang mga kasama mo. Sabi niya, tinatanggap ko po ito. This is now bone of my bones and flesh of my flesh. And then the Bible says, He gave him two names. One is woman. Bakit? Out of a man. Then Eve, sapagkat makakasama niya hanggang yun ang mag-meet ng pangailangan upang ma-meet nila yung command ng Panginoon na magpakarami. Okay? Now listen. This is really all about God. Wala hong touch doon ang tao, kamay ng tao. Walang kinalaman ni ang pag-iisip ng tao. It's all about the plan of God. At hindi po doon nagtatapos. In fact, mga kapatid, ang sabi ng Diyos, magpakarami kayo. It's not just about multiplication or multiplying themselves, but multiplying the image of God in God's way. Ano yung sabi ng Biblia? It's ikaw babae, you will bear. Okay? Now, sa bilang mag-asawa, inside marriage, kapatid, hindi po sila lamang magpapakarami, kundi sila ay magpapalaki. Okay? Si Janiel at saka si Maki, hindi bunga namin ni Lerma ng pagpaparami, kundi sila rin po ay aming pinalaki. So you understand that? Amen. They have to grow, children. They have to train them in the way God wants them to be. You see, that's the purpose. Hindi po yan ho ang style ng Diyos o pamamaraan ng Diyos sa pagpaparami. That is God's command. Again, in that command, you can still see the sovereignty of God. His control, His controlling power, His authority involved po dyan, mga kapatid. Actually, binigyan niya po ng karapatan yung lalaki. Wala tayong magagawa. Again, nandoon pa rin yung sovereignty ng Diyos. And mula po doon, kapatid, ano sabi niya ngayon? Alright? Let's just go back for a while. Saglit lamang po sa chapter 2 of the book of Genesis. All right? Now, look at verse number 24. Ano sabi sa verse number 24? Are you with me? Therefore shall a man what? Leave his father and his mother and shall what? Cleave unto his
the woman whom God called what? Wife. Wife. Asawa. You see, tinawag ng Diyos siya na asawa. Sabi niya, iiwanan mo ang iyong tatay, iiwanan mo ang iyong nanay, at ngayon magkiklib ka ngayon sa iyong asawa. That's God's program, mga kapatid. That is God's command. All right? Now listen, again, think about this sovereignty. Go back to the meaning of sovereignty. The supreme power. Let me ask you a question bago ko patuloy. Sino ang may karapatan sa inyong marriage? Sino ang may kapangyarihan sa inyong marriage? Sino ang nasusunod? Anong sistema ang nasusunod? All right? I hope you young people, you don't want to miss this. Okay? Now, and they shall be what? One flesh. All right? Now, so kaya nga po mga kapatid, hindi na ho ito maghiwalay. Yung dalawa ay pinagsama. Kaya nga po, kung pupunta na naman tayo sa Matthew chapter 19, notice what the Bible says here. Alright? Naalala niyo po ba, nung ang Panginoong Kristo ay tinitempt ng mga Pharisees and the Sadducees. Okay? Now, ang sabi ng Panginoong Kristo in verse number 3, the Pharisees came also came unto him, tempting him, saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Okay, now listen. So what's the issue here? Magkasama na. Alright? Magkasama na po sila. Ang tanong ngayon, lawful ba? They're asking about the law. Okay? But itong mga Pariseo, because they are talagang masugid na tagasunod ni Moses, so ang ginagamit nila ay batas ni Moses at sinusunod at tinitempt nila ngayon ang Panginoon. Sabi nila, is it lawful for a man to put away his wife? To put away his wife for every cause? See? So may dahilan to put away. Okay? Now, that's man's thinking, kapatid. Okay? Now, listen to me now. Listen now. Ang nakakalungkot sa mga mag-asawa ngayon, naghahanap lagi ng dahilan kung paano sila maghihiwalay. Sa 1,000,000 at milyones na dahilan na para hindi maghiwalay, hahanap ng isang dahilan para sila ay maghiwalay. Now listen to me now. You are not, if you think about separating from your wife, you are not just thinking about separation from your wife, but you are separating yourself from God. Bago ang asawa nag-isip maghiwalay sa tao, maghiwalay sa kanyang asawa, ang una lamang na dapat niyang isipin, nag-iisip siya, nahihiwalay niya ang sarili niya sa Diyos. Before the separation of husband and a wife, there is first separation of principle from God. Do you understand that? That you have to convince yourself that you do not believe in God's principle. Just like this one here. He is trying to expose a cause of separation. Yeah? Yan lagi ang tao, mga kapatid. That is the discussion, kapatid, doon sa Kongreso. Ang diniscuss nila, yung mga dahilan ng paghihiwalay. Bakit hindi nila diniscuss ang dahilan ng pagsasama na matagal? How stupid it is to talk about how can we separate from each other. You know, akalain niyo kung gaano kalukuhan yan. Ang pag-uusapan kung paano maghihiwalay, hindi man lamang pinag-uusapan kung paano magtatagal na magsasama. See that? Now notice what the Bible says here. Let's keep going. And then in verse number, ang sagot sa kanila ng Panginoon, verse number 4, have ye not read that he which made them at the beginning made them what? So what was the Lord Jesus Christ emphasizing here? Ano ang ini-emphasize ng Panginoon dito, kapatid? His sovereignty. That He
is the one who created male and female. And that He instituted marriage. He created marriage. Siya ang nagpasimula. He founded marriage. Siya ang pundasyon ng marriage. You see, ang pagsasama ng lalaki at babae, yan po'y kaisipan ng Diyos. Parang napapalungkot ko kayo, mga kapatid. Listen, kung nandiyan naman po kayo, nauunawaan ko yan. Kung nandiyan kayo sa kalagayan na yan, hindi ko kayo kinukondem. Nandito po ako para masolusyonan po natin ang mga bagay nito. Now listen. Listen now. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya rin ang lumikha ng babae at lalaki. At siya rin, mga kapatid, ang nagpasama sa lalaki at babae. Siya ang may kagagawa niyan. Utak lahat po yan ng Diyos. Kaisipan po lahat yan ng Diyos. That's why He has the power to say in verse number 5, for this cause. All right? The Pharisees is tempting Him to answer Him based on their knowledge, man's knowledge. Hindi wala nga kaalam-alam itong mga tinamaan ng pariseyong ito. Tapos sabi ng Panginoon, sabi ng pariseyo, all right, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Ano sabi ng Panginoon ngayon? For this cause. For this cause, what? Shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be what? One flesh. Now, the Lord is simply saying here, alam mo kung nasaan lang ang divorce? Divorce mula sa tatay at sa nanay. Kung ikaw ay nag-asawa, you have to divorce yourself from your relationship with father and mother. Leave them and cleave to her. You see? Now, you understand the problem today, mga kapatid? Ang problema ho natin, mga kapatid, ngayon nakakalungkot, yung pang mga magulang ang sumusutsot na hiwalayan yung kanyang asawa. Buisit na yan. Ngayon kakampihan pa ng mga congressmen. Kaya malakas na ang loob nila ngayon. Akala nila matatalino na. Anong kinalaman nila sa creation? Anong kinalaman nila sa creation ng male and female? At anong kinalaman nila sa creation ng marriage? Do they have the supreme authority? God is the final authority. All right? Notice what the Bible says here. Verse number 6. Let's keep going. All right? Are you learning? Wherefore they are no more what? Twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put us under. That is God's command. No excuse. No cause for separation. All right, but listen now. These Pharisees, they are very insisting. They're trying to tempt the Lord Jesus Christ. Ini-insist po nila. Meron po silang pinupush talaga. Kaya in verse number 7, sabi nila, bakit sinabi ni Moses? All right. They say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away? That's Moses. But that's not God. Moses is not God. All right. Did you hear it from God? No, you heard it from Moses. Kaya ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Verse number 8. Moses, because of the hardness of your hearts. Dahil sa katigasan ng inyong mga puso, buisit kayo. Wala na ko yan dito, mga kapatid, pero because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives. But from the beginning, it was not so.
In other words, that is not God's design. Bakit? Ang design ng Diyos ay ano? What God had joined together, let not man put us under. All right? Let's pause from this passage, kapatid. All right. All right? Let's go back to chapter 20 of the book of Genesis. Sa istorya. All right? Now listen, everybody listen. Ang istorya is, sabi ni Abraham, natakot siya. Kasi yung mga tao po doon sa Gerar hindi po Gerar. All right? Ang mga tao po doon ay walang Diyos at natatakot siya baka, patayin sila. All right? Doon natakot. That's what he thought. Now listen, go back to the promise of God to Abraham. Okay? Anong pangako ng Panginoon kay Abraham? Mula sa lahi mo dadami. Dadami ang lahi mo na kaysa, bilangin mo bituin. Di mo mabilang. Alright, yan ang lahi mo. Bilangin mo buhangin. Di mo mabilang. Alright, yan ang lahi mo. Okay? Now, paano pa mamultiply yung lahi ko kung papatayin ako dito sa lugar na ito? You understand what I'm saying? Okay? So natakot siya, nagsinungaling siya ngayon mga kapatid. Now listen to me now. Sana ho, maisip po natin na bago kayo gumawa ng hakbang isip, hindi po yung, this is what I thought. But listen, always consider God. Listen now. Anong kasalanan ni Abraham? Come on, talk to me if you can. Listen now. The sin of Abraham is not just lying, but what? Fail to recognize the sovereignty of God in their marriage. Where is God's sovereignty? Mula dyan sa inyo, pararamihin ko ang lahi ninyo. Alright? Kaya ng Diyos. Kaya ba ng Diyos yun? Sabi niya, tingnan mo yung bituin. Naparami niya nga ang bituin eh. Tingnan mo ang buhangin. Naparami nga ang buhangin eh. Nailagay niya sa lahat ng kaayusan ng kanyang nilikha na sanglibutan. Yung pa kayang pinangako ko sa iyo. God is a sovereign God. Magagawa niya kung ano ang gusto niyang gawin. That is sovereignty. But Abraham failed to recognize it. All right? Kaya mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, pag hindi natin kinilala ang sovereignty ng Diyos sa marriage natin, our marriage will fail. Walang marriage na mag-work, kapatid, if you fail to recognize the sovereignty of God in your marriage. I hope this is clear. And so what happened here, mga kapatid? Tingnan niyo po. Ipinakita pa rin ng Diyos, I'm still in control. Nagsinungaling. Ano ang ginawa ngayon ni Abraham? At ano ngayon, if you're mindful, study carefully the passages or the context. Lahat ng decision nilang dalawa ay para saan? Paghihiwalay. Okay lang kay Abraham na hiwalayan siya ni Sarah by saying, she is my sister. Wag lamang siyang patayin. Kapatid, ang seremonya sa marriage, sa pag-aasawa is still death do us. Ngayon natakot na siya sa kamatayan. Hindi baling mawala na yung asawa niya. Okay lang na mapahiwalay siya. Ganon din naman si Sarah. Kaya kayo kung magkakaanak kayo mga kapatid, huwag nyo ng pangalan ng Abraham o Sarah.
Now listen to me now. Makikita niyo po mga kapatid, si Abraham gumawa ng decision to separate. Si Sarah gumawa ng decision to separate. But listen, this marriage, the marriage of Abraham and Sarah is God's example of blessed marriage. But paano mangyayari na yung mismong dalawa ay magdi-divorce na? Well, logically, separation is separating without legal action. But divorce is a separation with legal action. Okay? Silang dalawa ay magsiseparate na. Pero nasabi ng Panginoon, therefore shall a man leave his father and his mother. Nangyari na po sa kanila yon. Magkasama na silang dalawa. And cleave to his wife. Yun ang mahirap sa dalawa. Alright? So ano ngayon, kapatid, ang ginawa ng Diyos? Because God is against divorce. One more time. Because God is against divorce. One more time. Because God is against divorce. Anong ginawa ng Panginoon? Kinausap niya yung kumuha, kapatid, sa kanyang asawa. Kinausap niya sa pamamagitan ng dream. Hoy, huwag mong kunin yan kung ayaw mong mamatay. Now listen to me now. What will you get from this? Number one, God takes care of your marriage. Totoo ang sinasabi ng Panginoon na hindi dapat maghiwalay ang pinagsama ng Diyos. Huwag papaghiwalay ng kasinungalingan ng tao na hindi na kita mahal. Sinaktan mo ang puso ko. Lahat na ng rason, naghahanap nga ng rason para maghiwalay eh. Hindi naghahanap ng rason kung paano sila magsasama magpakailan-kailan pa man. So ano nangyari mga kapatid? Alright? Okay. Kinausap ng Panginoon si Abimelech. Nang sabi, huwag mong pakikialaman yan kung ayaw mong mamatay. Sabi na Abimelech, uy, mabuti na lang, nihipo, hindi ko nahipo. Panginoon, hindi ko pa namamasahe yan. Hindi ko pa yan naka-holding hands. I'm free. Eh sabi kasi sa akin, kapatid niya lang eh. Naalala ko tuloy, wag natin yung kwento na yun. Kasi meron dito dati, magkamag-anak daw sila, magpinsan. Hindi nagkatagalan, sabi ko, may anak na sila. Kala ko magpinsan ka, ba't nagkaanak kayo? But anyways, kasintahan. Yun pala yun. But anyways, so, let's go back. Let's go back to the Bible. Let's leave our mother and father. Okay? Let's go back to the Bible. So here's what happened. Abimelech, tigilan mo yan. Ay, Panginoon, pag sinabi mo, susundin ko. You see that? So you understand, sapagkat ayaw ng Diyos ng separation, siya ang gumawa, kapatid, ng pagkakataon bago pa magkasala si Abimelech. Abimelech, sa dalawa lang yan. Pag pinagpatuloy mo yan, patay kang bata ka. Pero pag kaya ako nandito para hindi ka magkasala. All right? Let's go back to the Bible. Let's go back to the book of Matthew chapter 19. All right? Are you with me? Are you following me? Is this interesting? All right. Look in chapter 19 of the book of Matthew. All right. Look in verse number 9. Tingnan nyo kung saan niya sinaway si Abimelech. And I say unto you, whosoever what? Shall put away his wife, except it be for fornication. Let me hold this for a while, all right? Let's learn something from here. Okay? Except for fornication. Kasi po, yung fornication ay pangluluko po yan. Back in those days, kapatid,
na pagka nag-asawa ka at hindi mo sinabi na ikaw ay hindi pa na virgin, may karapatan na itaboy ka pag nag-asawa na kayo. Alright? That's fornication. Nakita niyo mga kapatid, hindi adultery rito ang kasalanan. Fornication. In other words, nakipagkasundo ka na magpapakasal kayo at pagkatapos nagpakasal na kayo, mag-asawa na kayo, na-realize nung lalaki na ikaw pala ay hindi virgin. Alright? Huwag kayong mag-alala, hindi na uso yan ngayon. Pwede ho yung isuoli. Pwedeng isuoli po yun. Bakit? Kasi po, nag-fornicate siya. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng relationship before my relationship. Alright? Sige. Yung iba nga eh. Yung iba nga, tuloy-tuloy pa yung relationship eh. But anyways. So, let's go back to the Bible, verse 9. Tatagal tayo masyado mga kapatid. Ang daming katotohanan kasi rito eh. Except it be fornication, and shall marry another. Kalimutan nyo na yung fornication. Committed adultery. Alright? And whoso marrieth her which is put away, that commit adultery. So you understand that? Sabi, alright, okay, asawa yan. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanila, oy, Abimelech, don't touch her. Bakit? Asawa yan ng iba. Ganon kahigpit mga kapatid. Or else mamamatay ka. Come on. Boy, I'm telling you, kung ito po'y nangyayari pa ngayon, maraming maninigas. But anyways, listen now. Hear me carefully, mga kapatid. This is it. Sapagkat ang Diyos ay hindi naniniwala sa divorce, pinagsama niya muli, kinausap niya si Abimelech, sabi niya, huwag mong touch siya. Don't touch her. Because he is another man's wife. May asawa yan. Asawa yan ng iba. Alright? Asawa yan ng iba. Sabi nila, nanaginip kasi ako, pastor eh. But anyways, asawa yan. Don't touch her. You understand? Don't touch her. Kaya anong gagawin ko po, Panginoon? Isuli mo. Yun. Yun ang mahigpit, mga kapatid. Yun ang mahirap. Dito kayo dapat hindi umimik. Kanina pa kayo hindi umimik eh. Dito kayo dapat sa part nito, hindi kayo pwedeng umimik. Bakit? Ang hirap kayo magsoli. Yun nga ang isang, alam ko eh, lahat na halos sa Biblia, alam niya, yun lang isang bagay na yun na hindi niya alam. Yung magsoli ng asawa ng iba. Kung hindi mo asawa, yun, suli mo. At kung ikaw naman talaga hindi niya asawa, magpasuli ka. Magpasuli ka. Huwag kang matakot. You see, yung takot, yan yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng divorce. You see, now, ang sabi ng Biblia, as of this time, kapag ka ikaw ay nag-asawa ng may asawa at naghiwalay yung mag-asawa na hindi ayon sa tamang proseso ng Diyos. I mean, ang tamang proseso ng Diyos is, pagka namatay ang iyong asawa, doon lamang libre. So alam nyo na. Tandaan mo, Brad, hindi ka pa libre. Lalo na kayong dalawa. Libreng-libre, mga kapatid. But you understand, mga kapatid? If anybody's free here? All right. Now, listen to me now. Listen to me now. Sa kaayawan ng Diyos na magkasala si Abimelech, anong ginawa niya? Sabi niya, Abimelech, soli mo.
Soli mo. And you know what? It is again, you can see and you can find the sovereignty of God in that context. Bakit? Kaya nga hindi ho po pwedeng makapasa ang bill, kapatid, ng divorce. It is man's thinking. Here is Abram, here is Sarah. They're trying to put the divorce right there. They're trying to implement the divorce bill right there. But God said, no, I don't believe that. May pangako ako sa inyo. You better take my word seriously. That is what we need in this country. We should take the word of God seriously. Kaya ho, merong nagpapalabas ng bill na gano'n because they are ignorant of God's word. Anong sabi ko, mga kapatid? Ignorance of God's word is ignorance of God. Anong kinalaman ng tao na makikialam sila sa kaisipan ng Diyos? In the first place, who art thou, man, that God is mindful of you? Hindi ka na dapat iniisip ng Diyos. Hindi ka na dapat pinapansin ng Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, pinansin pa rin tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng pansin ng Diyos. At ngayon, pinigyan tayo ng pansin ng Diyos. Huwag tayo makialam sa plano ng Diyos. Listen, you can get away from the moral law. You can oppose the moral will of God, but you cannot oppose the sovereign will of God. Because God is always sovereign. He is always a sovereign God. You can, one more time, you can oppose the moral will of God, but you cannot oppose the sovereign will of God. Maaaring ngayon, mag-i-enjoy ka. Enjoy kayo dyan sa bill na ginawa ninyo. Enjoy kayo dyan kung makapasa man yan, kung ano man ang gusto mangyari ninyo. Alright, you go ahead. But you will one day stand before God. You will answer for it. Ngayon, bilang mga Kristiyano, kapatid, ang dapat natin gawin, God is against separation of husband and wife. Listen, marami akong mga alam na mga practical, mga kapatid, na dapat yung i-consider why you should not separate your wife or your husband. Sapagkat ang pagsasama ng tao, mga kapatid, ay hindi lamang about sex. No. Listen, you have to raise your family. That's the point right there. You have to raise, you have to multiply. And if you want to multiply the image of God, you have to raise them up. Raise them up. Train them up in the nurture and admonition of the Lord. Marami ka pang gagawin. By the way, young people, young men, bago ka makapag-isip mag-asawa, isipin mo na ikaw ay sasama lamang sa iisang babae. At yung iisang babae na yan, kasama dyan yung responsibility na kahit na matigas ang ulo niyan, ikaw pa rin ang magtitrain sa kanya. Ikaw pa rin ang kakasama sa kanya. Not only that, you will provide also her needs. You will also provide her needs. Kapatid, whatsoever, anuman ang iniisip natin patungkol sa buhay natin, you have always consider the sovereignty of God in marriage. Sino may hawak? Sino ang may control ng marriage ninyo ngayon? Listen, the headship was given to men. Men, kaya nga yung mga young people natin, akalain mo, yung pag-i-invite ko sa inyo na magsama tayo para nakikita nyo ko, araw-araw nakakarinig kayo sa akin, araw-araw, kung anong narinig sa akin ni Maki, ni John Hill, you see, pero hindi niya ho narinig sa akin ng Coke. I mean, kung anong narinig tungkol sa pag-family, maririnig nyo rin yan. You see? Alam mo lagi, pagka nandoon ako, nandoon lagi yung mga preachers. Last Thursday, nandoon si Pastor Richon, nandoon si Pastor Marlon, nandoon si Pastor Lowy, nandoon si Michael, nandoon si Christian. Alam mo sinasabi niya lagi?
Every time nag-uusap kami, mensahe na naman yan sa linggo. Pwede na yan. I'm giving the messages. Because they're learning something. That's my, I mean, I love to do it, mga kapatid. Young people, every time na nakikita tayo, meron kayong nunutunan sa akin, meron kayong prinsipyo na pwede niyong i-apply. Kasi hindi sa lahat ng oras ay ganito tayo. Hindi sa lahat ng oras ay makakasigaw ako ng ganito. Sabi mo, hindi kayo laging 18, hindi kayo laging 25. Yung iba sa inyo, inabot na kayo ng 35. See? So you understand what I'm saying? Kapatid, what will you do about the sovereignty of God in your life? Kung ngayon pa lamang binata kayo at dalaga kayo, listen, kinukonsider nyo na yung supreme authority ng Diyos sa buhay ninyo. Nakikita nyo na ba kung anong klaseng marriage meron kayo? Ha? What God hath what? What God hath joined together, let no man what? Put us under. Ano mang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin. Kaya nga po mga kapatid, if this is a commitment na anuman ang mangyari sa hirap at ginhawa, tayo ay magsasama. Now listen, sino ang tao na may karapatan na baguhin ang plano ng Diyos sa buhay ng tao? Sino ang may karapatan na baguhin ang design ng Diyos sa pag-aasawa o sa mag-asawa? Sino? Do they have the authority? Do they have the supreme authority? No, they don't have. They are a created being. They must allow the Creator to make the plan and rule over them. Kapatid, ang problema natin is always rebellion against the supreme authority of God. It's time to recognize. It's time to say, yes, God. It's time not to disobey the order of God in marriage. Kapag sinabi ng Panginoon, male and female ang magsasama, hindi parehas male. Pag sinabi ng Diyos, male and female ang magsama, hindi parehas female. Puro kayo, my goodness. I don't know about you. Gaano man sabihin nyo na sa Kanya kasi ako nakahanap ng kapayapaan. Sa Kanya lang, siya lamang makakapagpaligaya sa akin. Binulag ka ng kaligayahan mo at hindi mo alam kung anong klaseng kaligayahan ang hinahanap mo. I'm clear this morning. Brother, we must recognize God's sovereignty in marriage before we cleave to the sanctity of marriage. You will never appreciate the sanctity of marriage if you don't recognize God's sovereignty in marriage. Am I clear? Shall we all stand? Father, thank you for your words. Thank you for the message. I beg you, O God, to please speak to everyone. Maging sa mga bisita po namin ngayon, sana makita po nila, Panginoon, ang kahalagahan ng kapangyarihan ng Diyos over our marriage life. Thank you, O God, for this great time na makapakinig po kami ng inyong salita. Nawa po mga prinsipyong nahayag, Panginoon, ay manatili sa aming puso't isipan at ito po ang pananatiliin po namin na siyang magiging foundation ng ang aming pong marriage. Bless your people at pagpalain niyo po ang mga mag-asawa rito ngayon. Lalo pang ma-realize po nila na sila magsasama. Kailangan pa po nila magsama na matagal.
Thank you, oh God. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Let's come to the altar. Let's come to the throne of God this morning. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po, Panginoon, na kayo po ay patuloy na gumawa po sa aming kalagitnaan, sa aming mga puso, lalong-lalo na po sa bawat mag-asawa. Huwag niyong paintulutan, O Diyos, na ang mag-asawa ay makumbinsi ng dyablo na mas masaya ang paghihiwalay. Salamat na pinagsama niyo po ang mag-asawa upang lalo pang maproteksyonan ang bawat isa. Upang hindi ma-oppress ang babae o ang lalaki. Thank you sa may kaisipan niyo pong ito ng pagsasama ng lalaki at babae. Pagpalain niyo po ang aming mga bisita, iligtas niyo po ang hindi paligtas, at bigyan niyo po ng pusong masunurin na ligtas na upang sila sumunod sa tubig ng bautismo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.